Thank you. Mga kaigsunan, nagatuog yun ko nga kita nga Seventh-day Adventist. Natuog yun ko nga grabe kaayo ta mo bantay sa kanang ginatawag nato last day events. Usog kaayo ta mo bantay sa mga prophecies nga ma-fulfill sa atong kapanahonan o sa mga umaabot ng adlaw. Pero mga kaigsunan, siguro masyak mo or si kabantay na siguro uban ani nga naa di ay prophecy nga gisulti dira sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Mao ni atong tun-an karon, mao ni ang ato ang studihan karon buntag mga kaigsunan, no? Ningon siya diri sa verse 1 to 2, ningon siya, now the Spirit expressly says that in latter times. Moingon ta latter times sa ulahing panahon, sa atong panahon. Nakaibaw ta mga kaigsunan, when we talk about latter times, nagahisgot ka na sa kato sa damgo ni Daniel nga diri na ta sa iron and clay nga panahon. Mao ni siya ang mahitabo kuno sa latter times. Niingon siya, some will depart from the faith, giving in to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Unsa man nga mga pagtudlo ang paminawan sa ulihing panahon. Usa nga na forbidding to marry. Sa ako nag-emphasize niaging gabi nga when we talk about religion, kung muhisgot yung tag-reliyon yun, walay reliyon nga Baptist, Adventist, world religion akong kasabot mga kaigsunan ha. Sa world religion, Christian raw, sara na ka-reliyon. Christian, daghan lang og sikta. Okay? Sa Christianity, asahon mga kaigsunan, na ba mo nabantayan ng pagtudlo nga forbidding to marry? Dili pwede magminyo? Naa wala? Ha? Naa. Dili ka pwede mahimong magserbisyo sa simbahan, mahimong ingani kung naa kay asawa. Dapat sa gikan sa imong pagdawat nga mo serbisyo sa simbahan, wa gyud kay asawa. Oh. Naa. Kabantay man na wala. Ay. Naa. Latter times na mapangitabo kay sa una mga kaigsunan, basa ako na nimo dira ang Bible. Kung nalang ni gud klaro gyud. Basa man nimo dira ang Bible, ang mga pari sa una na mga asawa, naay mga anak. Karon ra na latter times na hitabo nga dili pwede magminyo. Unsa pa? Kani mga kaigsunan sa ato, kani humanata nang sa gawas. Gusto magayata nang sa gawas ganahan ko diri sa sulod sa atoa, sa simbahan. Unsa man atoa? Anay. And commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Taon-taon mga kaigsunan, ato nakatunon mga kaigsunan. Kaya nga naman, ingon siya, for every creature of God is good and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Ampo takalik mga kaigsunan. Father God in heaven, Lord, among ginapangamuyo, buligi kami sa pag-intindi, sa paghamog sa imong mga pulong. Kabay, Ginoo nga ini nga amon pagatunan sa bumaga, makahatag sa amon singdugang alam kagkabakod sa among pagtuo dira sa imo. Ini tanan among ginalauman nga mabaton sa Ginoong Hesus. Amen. Mga kauturan, ini siya gatudlo sa latter times. Latter times ang teachings or ang doktrina sa pagkaon dito sa kay Moises, ancient times na. Wala pa na nagdamgo si Daniel. Wala pa na dahong-dahong mga matukod na ang Israel. Wala pa man to Israel sa una sa panahon ni Moises. Wala pa. Sa panahon ni Noah, wala pa to Israel. Tandaan nyo, isa pa lang to ang rasa sa panahon ni Noah. Isa ang rasa, isa ang pinulungan. Nabungkag lang na ang pinulungan nila pagtukod nila sa Tower of Babel. Wala pa to.
Pero dito na naging pakilala sa Ginoo ang matinlo kundi matinlo. So ini ang atong dietary doctrine nga makita sa Leviticus kag sa Deuteronomio, ancient times na, ancient teaching. Ini ang forbidding, commanding to abstain from foods, latter times ni. Ano nga mga pagtudlo nga magwa sa latter time, sa atong panahon subong? Nga ito prepareho sa inyo, commanding to abstain from foods. Okay? Nagapugong o nagadumili sa ato sa pagkaon, sa mga pagkaon nga gipahalunggot man sa Ginoo nga kaunon. Mao na iyang pasabot. Pero para masabtan nato ang mga kaigsuonan, kailangan gud niingon nga especially kanang mga kauban nato sa pikas, niingon sila, let us go back to the original diet. Kadungog na mana? Let us go back to the original diet. Tanaw na to. Para masabtan na to mga kaigsuonan kung unsa gyud ang original diet, balik ta sa panahon ni Adan ug ni Eva. Before sila nahulog sa sala. Unsa man gyud ang diet, kiningon sila kung ningon ganit ang original diet, mao ni. Pero adtuan sa nato mga kaigsuonan ang pagkaon ni Adan ug ni Eva before sila nahulog sa sala. Ready na mo? Ready na. Ingon siya dire sa Genesis 1:29. Ingon siya, and God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Kana mga kaigsuonan, kadaghan naman siguro mo nakabasaan ang mangutanan ko ninyo unsa man original diet ni Adan ug ni Eva base ani nga teksto. Vegetarian dili. Kinsa na ingon vegetarian? Asa ka mo? Ako ra duha rami, tulo me, upat, lima. Kinsa ni ingon nga dili vegetarian, fruitarian na o natarian? Wala, ako ra gyapon, basahon na lang nato ay. Pero bersikulo 30 niingon siya, bersikulo 30, also to every beast of the earth, mga hayupan. Unsay pagkaon sa mga hayupan, to every bird of the air, and everything that creeps on the earth in which there is life. Ingon siya, I have given every green herb for food, and it was so. Kani, klaro man kayo ni ingon siya kanang mga green herbs para na sa mga mananap. Ako mga kaigsuonan, dili ko ganahan mag-interpret kung unsay naa sa teksto. Mas maayo yo dito ta kadto ta sa ground zero or level ground nato nga magkasinabot ang tanan. Direta adto sa SDA Bible Commentary Volume 1 page 217. Unsa may pasabot aning kaning verse 29 o verse 30? Ingon sa SDA Bible Commentary Volume 1 page 217. Unsa ingon? Every herb, provision for the sustenance of the newly appointed monarch and his subject is next made. Ingon siya, we learn from the divine record that man, ang tao, ingon siya, was to eat of the products of both field and tree. In other words, of grain, nuts, and fruit. Naay gulay, wala? Naa, wala? Padayon ta. Sumpay. Naa man ay dat mga kaigsuonan. Sabot anak nanay sumpay. Ang sumpay niya. The animals to eat of every green vegetables, green herb, vegetables or green plants and grass. Masabot diay mga kaigsuonan ang gulay para sa mga mananap. Ang ginakaon ni Adan ug ni Eva ni atong panahon na sa wala pa na sila nakasala, grains, fruits, nuts. Dili vegetarian si Adan ug si Eva. Base na ay wari diri mga kaigsuonan ba? Naa naman gud uban dito sa Iloilo nga gina-share ginako tagaan sa ako na akong background dito sa Cebu. This year lang naay usa ka pastor dito ingon ako nga na-shock sila kay na sila gikuha nga liman gikan sa Luzon. Wa man nila gi-screen pinagpaila lagi ang Adventista maayo pud mo Bible study. Ang problema mga kaigsuonan kinihingnan ng district pastor ng pastor.
Kung dili ka vegetarian, dili gyud ka worthy mo barog sa pulpit. Siga yang mata. Di ay ito mga kaigsunan, kung every Sabbath, ang iyahang katagaan sa panahon mag-lecture, ang iyahang lecture vegetarianism. Maupod na mga kaigsunan, kaya nga ilan ang i-connect sa Reformation. Reformation. Mauna nahitabo ko dito sa West Visayan Conference, dito sa conference kung asa ko nagikan. Nahitabo, nag-youth congress. Naa sila i-invite nga speaker gikan sa gawas. O yung sa dihang iyang wali man, Reformation yun. Pero kung dili ka vegetarian, kinahanglan ka magpare-baptize. Naglibog ang ulo sa mga pamatanon. Mga batanon man to. Natunga yun yung taon mga kaigsunan, na ay batanon, mga kabataonan, nga ganahan magpare-baptize, ganahan lagi Reformation. Naasa uban, nga mga kabataonan, nagpabilin, nalingon sila dili na connected sa kaluwasan. Oy, pagkabalo sa atong mga opisyalis sa West Visayan Conference, ilan yun diadto ang kanang seminar, kanang kongres sa mga kabataonan, o ilang ipapauli ang speaker. Oh, mauna siya mga kaigsunan, ganun, ako agyon ning gipaning kamutan, nga dadon diri sa inyo ha. Kaya nga daghan pa ta challenges nga moabot, especially sa pagpulod gani, sa takulim. Dako kayo ang simbahan sa abot unsa na silang reliyon? Ha? Islam dako kayo. Oh, magpan ka ba? Mabalakang ka mga kaigsunan. Mauna, wala pa'y simbahan dire ato na ning studyhan daan. Ayos? Okay. Vegetables para sa mga mananak. Mauni ang ilang adan o liba o mauni ang para sa mga animals. Klaro? Oh. Unsa pa gyud ningon siya? Unsa pa gyud ang apil sa diet ni Adan ug ni Eva? Naara gyud ni tawon mga kaigsunan sa Bible. Genesis chapter 2 verse 8. Ingon siya, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. Okay? Before ko padayon ang teksto. Yan na, kanila sa kanin. Ingon siya, and out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. And the tree of life, timanin ninyo mga kaigsunan ha, the tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Pila ka buok ang nakahoy ang nasa tunga sa garden? Duha ka klase. Tree of life o tree of knowledge, kahoy sa ihibalo sa maayo o dautan. Now, before ko magpadayon sa teksto, unsa ray gibawal sa Ginoo? Kadaghan ni nato gibalik unsa ray gibawal sa Ginoo? Ingon ang Ginoo, ayaw mo pagkaon sa kahoy sa ihibalo sa maayo o dautan, kay mukaon mo ani mga matay mo. Gibawal ang tree of life wala. Gakaon sila wala. Tanawon na to. No? Tanawan niyo. And the Lord God commanded the man saying, tanawan ninyo mga kaigsunan ha? Saying, of every tree of the garden, you may freely eat. Every tree of the garden, you may freely eat. Klaro kayo, pwede mo magkaon bisag kung saan kahoy. Bunga sa kahoy. Pero yun siya, but the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Maura na gibawal sa Ginoo. Timanin, do pila ka kahoy ang nasa garden sa tunga sa garden? Duha. O niya, ang gibawal sa Ginoo maura to. Tanaw na to kung gakaon bagyod sila. Balik na sa SDA Bible Commentary. SDA Bible Commentary Volume 1 page 223. Ingon siya, in eating of the tree of life, Adam and Eve were to have the opportunity of expressing their faith in God. So sa ila diay pagkaon mga kaigsunan, ilang inapakita ang ilang pagtuo sa Ginoo. Unsa pa? As the sustainer of life, just as by keeping the Sabbath, they demonstrated faith in and allegiance to their Creator. Gakaon wala? Gakaon. Part sa ilang original diet diay mga kaigsunan was tree of life. Tanawan ninyo mga kaigsunan, padayon na nato ha. To this end,
God had endowed the tree with supernatural virtue, its fruit being an antidote for death, and its leaves for the sustaining of life and immortality. Giikot na siya mga kaigsunan sa Testimony Volume 8, 288, paragraph 1, kag Patriarchs and Prophets, page 60, paragraph 3. So kakaon dihay si Adan ug si Eva mga kaigsunan. So part sa ilang original diet, mao ni ang original diet nila, grains, fruits, nuts, plus tree of life equals original diet. Naay gulay wala? Wala. Klaro ha? Kasi naay mo ingon dire reformation, mo ingon bitaw, kinahanglan yung tamang reformation, kinahanglan ta vegetarian ta kay para reformation. Mga kaigsunan, ang original diet ni Adan ug ni Eva, basahon na tong Bible, why appeal ang gulay. Okay? Padayon ta, diri na ta mga kaigsunan. Nakasala na si Adan ug si Eva. Unsa may nahitabo human nga nakasala si Adan ug si Eva? Ha? Nikaon sila nato sa gidili sa Ginoo. Ang nahitabo Genesis chapter 3 verse 18. Ingon sa Ginoo, di ba, before niya gisulti, ang mga tano magpatubo sa ilahang mga tuno, unya magpasingot gyud mo. Niingon ang Ginoo pod, and you shall eat the herb of the field. Ingon sa Ginoo, sugod karon kaon na mo gulay. Para dili ako di ko mag-interpret mga kaigsunan. Pasahaw na lang nato sa gisulti sa STA Bible Commentary kaning the herb. Ingon the herb, page 235. Kung naamoy STA Bible Commentary sa inyong balay, basahan ninyo. Ingon siya, the divine punishment provided also a partial change in diet. Nausab ang ilahang diet tungod sa punishment sa Ginoo. Nakasala naman sila. Unsay nausab? We evidently are to conclude that the quantity and quality of grapes and nuts and fruits, unsa ni? Originally given to men were as a result of the curse reduced to such an extent that man would be required to look to the herbs for a portion of his daily food. Klaro mga kaigsunan, ingon dira sa human nakasala si Adan ug si Eva na usab ang ilang diet. Ang quantity o quality sa grains, fruits and nuts na usab mao na nga kinahanglan na nila mangita og gulay para sa ilahang parte sa ilahang pagkaon. Klaro? Sa dito ko sa Mountain View College, naiusa dito ka, before ko nag-abot sa CPAC, nag-MBC man ko. Naay usa ka estudyante dito sa theology. Siguro kabasa siya sa Genesis pa, ang original diet ni Adan ug ni Eva. Fruits and nuts ra gyud o grains. So ngiyang kaonon pag-abot sa cafeteria, di gyud na sa mukaon og gulay. Fruits and nuts ra gyud o grains. Mukaon sa kanon. Mugaon siya kung problema kay i-serve na prutas dira kay kundili saging, durian, o saka rambutan. Pilahang kabuan mga kaigsunan na anak bitaw siya, gidala sa ospital. Ang akong pasabot mga kaigsunan, ang quantity o quality, ang kanindot sa grains, fruits and nuts na usab na kana human nga nakasala si Adan ug si Eva. Dili na makasustinto sa ato mga kaigsunan. Sumala pa sa gisulti dire. Padayon ka mga kaigsunan, no? Ingon siya, unsa pa yun? Ang change sa ilang diet, unsa pa yun? Ingon siya, this change may also have been due in part to the loss of certain elements from the tree of life. Nawala ang tree of life mga kaigsunan. To a change in climate, mao na siya. Dili na natin basahon sa post. Pero nawala ang ilang pagkaon na tree of life. Kaya nga naman, unsa di ay ang gibuhat sa Ginoo? Ang gibuhat sa Ginoo human nakasala si Adan ug si Eva. Genesis chapter 3 verse 22. Naara gyud tanan sa Genesis. Ingon dire, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. Ingon siya, and now, lest he put out his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Ingon sa Ginoo, dili mahimo. Dili ka na pwede na magpadayon sila og kaon sa tree of life.
Kay nagpareha na sila nato nga nakahibalo sa maayong dautan. Paundang mo na nato sila kaon sa bunga sa kahoy kinabuhi. Kay ngano, magpadayon sila, they will live forever as sinner. O, unsay gibuhat sa Ginoo? Tanawan ninyong meaning aning put out his hand, or sa New King James, sa King James Version, put forth his hand. It was now necessary to prevent man from continuing to partake the fruit of the tree of life, lest he become an immortal sinner. Patriarchs and Prophet, page 16 ang nila gito. Dili pwede, kung sige, dili pwede. Kay mahimo silang immortal sinner. Unsa gibuhat sa Ginoo? Mao naman ang ilang isulti. Unsa gibuhat niya? Verse 23, the same chapter. Therefore, the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. Una, gipagawas si Adan ug si Eva sa garden. Ay kaduha, verse 24, so he drove out the man and he placed cherubim at the east of the garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Gipagwardyahan diay sa Ginoo ang tree of life. Sa flaming sword, bisag mubuot ra siguro si Adan ug si Eva sa bunga dili niya mahimo. Kay ngano, every way of the tree of life, bisag asa ka mubuot sa bunga sa kahoy kinabuhi, dili na makakuha si Adan ug si Eva. Kay ngano, naa nay sword, flaming sword nga nagwardya na. Kita nyo anak, mauna ang change sa ilahang diet, human nga nakasala si Adan ug si Eva. Okay? So, dili na ka na tinuod mga kaigsuonan nga vegetarian yung taon si Adan ug si Eva pagkasang wala pa sila nakasala. Oy, ha? Nakasala na sila, ayaw sila nag-vegetarian. Klaro ha? O, dili na tama kaigsuonan. Kaya naamanggod niingon nga naamangod giingon nga kana manggod ang gitugot ra sa Ginoo nga pagkaon. Kanang gitugot nga pagkaon sa Ginoo, mga karne ra kana. Sayop. Tanawan ninyo mga kaigsuonan. Ha? Dire na nato nasabtan mga kaigsuonan nga pagsaka nila sa arka, pagsulod nila sa arka, dito na ipaila-ila sa Ginoo ang clean and unclean animals. Ingon siya, kung mahinlo ka na, pila ka pares? 7 ka pares kung mahidlo. Kung hugaw ka na naman na, pila ka pares? 2 ka pares. Moingon tag 2 ka pares, 4 na ka buok ha. Basin moingon mo 2 ra ka buok. Lahi ang 2 ka pares o 2 ka buok. O 2 ka pares ang ipasaka nga dili mahidlo dito sa arka. Pagkahuman ni ana, pagawas nila, gawas na sila sa arka mga kaigsunan ha. Ako balikon, nakagawas na sila sa arka. Namang guniingon nga, gitugot ra na sa Ginoo pagkaon karne, kay naaman sila sa arka. Naganaw pa man, wala oy. Paggawas sa arka, mao ni gisulti sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, every moving thing that liveth shall be meat for you. Ingon ang Ginoo, pwede na mo mukaon og karne. Human nga nakagawas sila sa arka. Diha pa gisulti sa Ginoo. Unya, unsa pa gyud diyang gisumpay? Even as the green herb have I given you all things. Nganong gibalik man ni sa Ginoo? Begin sa English major dire. Nindot King James Version man eh. Mas nindot siya basahon mga kaigsunan sa NIV. Kaya mas masabtan na to. NIV, everything that lives and moves about will be food for you. Just as I give you the green plants. Ingon siya, ako Bisayon ha. Ingon ang Ginoo, pwede na mo mukaon, ginapahanugutan na mo nako og kaon og karne, pareha sa pagpahanugot na ko ninyo pagkaon og gulay. Mao na iyang isulti. Basahan ninyo. Ingon siya, pwede na mo mukaon og karne, pareha sa pagpahanugot na ko ninyo pagkaon og gulay. Mao na gibalik sa Ginoo para masabtan sa tao nga ang original diet ni Adan ug ni Eva dili tawag vegetarian. Dili gulay-gulay. Mao na siya mga kaigsunan. Tanawan ninyo sa sultihan na dira. Even as the green herb, this implies the newness of the permission to eat flesh food in addition to vegetables and fruits that had originally been destined to be man's food. Not only was the temporary absence of plant life as a result of the flood the reason for God's permission to man
to supplement his diet is vegetarian diet with meat. Dili na nagsugod ng vegetarian diet katong humana sila nakasala with meat, but probably also the fact that the flood had thoroughly changed this earth outward form and diminished its fertility. Dili na makapatubo ang halos tanang dapit sa kalibutan o nindot ng mga gulay. Mao na niingon ang Ginoo, pwede na mo mukaon og karne ang pugso na nimo mukaon og gulay na. Mamugos mo nga, ang lagi report yun, dapat vegetarian. Pugso din na nimo magpuyo dira sa man na. Bisan kamungkay siguro di gani kapatubo. Ang akong igsoon gani mga kaigsuonan dito pa lang na sila nagpuyo sa New Mexico, dili pa na siya totally desert yun. Napay tanong-tanong ng mutubo, pero pang disyerto ang mutubo, dili yun parehaan na ba? Niingon yun siya nga, di yun mag-selfie diri. Bisang mo tanong kag talbos kamote, kamunggay, dili mutubo. Kunya, pugson, pag yun nimo nga, di. Kaya naamang niingon nga, kung unsay practice na to diri sa yuta, pag-abot mo na to dito sa langit, vegetarian. So, practice na lang na to diri sa yuta, vegetarian ta. Para pag-abot sa langit, automatic na. Makita ninyo mga kaigsonan, kung kinsa yun ang ato, kinsa ganyan itong pinaka-best example yun? Si? Jesus Christ. Tanawon na to ng mga kaigsonan niya. Kaning ipaila-ila dito sa panahon ni Noe, ato sa ling ila-ilahon, kaning mga pagkaon niya, clean and unclean foods. Kung tanawan ninyo mga kaigsonan, unsay gisulti sa Biblia. Ingon siya, Ingon siya, tanawan ninyo. Deuteronomy chapter 14, verse 6. You may eat. Kung ganahan mo mag-vegetarian, pag-vegetarian mo. Ano na yung masabot? Kung ganahan mo mag-gulay-gulay lang, di mo magkaon karne, you may. Kung ganahan mo magkaon o kanin, you may. Makapita na yung disulti, you may eat. Pwede mo magkaon sa kahoy, sang mananap ka ng four-legged, dirita na sa upat kabuok tiil ng mananap. Kanang nagpikas ang kuko o nagapangusang sa atong mga visitors dili nga wala pa kadungog sa dietary law nga gisulti sa Deuteronomy o sa Leviticus. Kanang mahinlo niingon ang Ginoo dira, kanang sapat nga nagapikas ang kuko o nagapangusang makaon kana. Pwede ninyo kaunon. Mao na gisulti sa Biblia. Pwede ninyo kaunon, pwede po dili. Mao na. Pwede ninyo kaunon, pwede po dili. Okay? Unsa mo, mao na siya mga kaigsunan para mailhan na to kana. Pikas ang kuko o naga pangusang. Sa mga isda, sa isda mga kaigsunan, unsa gyud mo nang gisulti sa Ginoo? You may. Kung ganahan mo magkaon og isda, you may eat. Kung dili ka ganahan magkaon og isda, you may not. Mauna siya mga kaigsunan, kung ganahan ka mag-vegetarian, pwede. Walay problema. Pero nungka, kung dili yun na pwede mga kaigsunan na ang vegetarian diet, i-connect nimo sa salvation. Dili yun na sa pwede na ang vegetarian diet, i-connect nimo sa imuhang pagdawat sa eternal life dito sa langit. Kaya nga ang diet mga kaigsunan, wala yun na yung connection sa atong kaluwasan. Kaya ingon pa sa Ginoo, ang kaluwasan, grasya ka na sa Ginoo, o madawat na to ka na pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa inyong buhat. Ha? Timanin na ninyo mga kaigsunan. Mao na. Sa isda na po, daat upat na ay himbis, o na ay kapay. Or sirik, kapay. O, kana, mga number, mauna siya. Dapat mauna sa mananap. O, ay sa isda. Kanina po sa birds. Katong mga nagapangdagit, dili to pwede kaunon. Kanagakaon og flesh, mga buhi ng mga unod, dili na pwede. Ingon sa Biblia, bugaw kana ng mga langgam. Pero ingon po siya, sa katong mga malimpyo ng mga langgam, mahinlo ng mga langgam, you may eat. Pwede mo makaon, pwede po, dili. Tanawan na ninyo mga kaigsuonan ha. Giklaro na nato karon
nga kung gusto nyo mag-vegetarian, pwede kayo. You may. Okay? Padayon ta. Ako na lang po nag-i-appeal. Kay daghan na ba ang mga vlogger ron na mukaon o mukaon o mukaon o bulkasil, no? Mukaon o mukaon o sintipid, mukaon o bisag unsa na lang ang mga insekto. Pero sa Biblia mga kaigsunan, ang gipakaon ra sa atoa sa Ginoo, ingon sa Ginoo you may eat kaning mga grasshopper. Grasshopper, ingon siya you may yet this you may eat of every flying insect that creeps on all fours, those which have jointed legs above their feet, with which to live on the earth. Kanang tibakla or grasshopper. Ganahan mo, sunod patlak ninyo, dadiin ninyo diri grasshopper. O baon ninyo. O sunod ninyo nga fellowship, agdahan ninyo sa Pastor Guma, mukaon o grasshopper. Oh, manakop mo. Pero mga kaigsunan, ang Biblia niingon gihapon sa ato you may. You may. Kung ganahan mo mukaon, pwede. Kung dili mo ganahan mukaon, pwede gihapon. Klaro? Okay. Pero kani mga kaigsunan, wala na ni may dire. Wala na ni may. Unsa ba yung resulta dire? Leviticus 3:17, This shall be a perpetual statute throughout your generation in all your dwellings. You shall eat neither fat nor blood. Kana di ay, di ba sa ato ang emphasize ra magyud ang dugo, dinuguan bawal gina. Oy kanang mga tambok po di na pwede kaunon. Tambok ba? Ayaw na ninyo apila og luto, tambok sa baka, tambok sa manok ilabay na ninyo. Kaya di na pwede maka-high blood man na. Ayaw na ninyo apila og luto. Klaro? Oh, sige, padayon ta mga kaigsunan. Diri na ta sa latter times. Kani, latter times kato nga tong gitudlo gihisgutan ang pagkaon, ancient times to. Balikon ako mga kaigsunan wa pa na dahom-dahoma nga mugawas na ang Israel. Sa panahon pa ni Noe gipailan na sa Ginoo ang mahinlo o di mahinlo. Ancient teachings na, ancient times na ang dietary nga gihatag dira sa Deuteronomy o sa Leviticus. Kani latter times, unsa man ni ang sa latter times mga kaigsunan? Ang latter times mao na ni ato dire, di ba? Nakasabutan ang latter times, mao na ni. Mao na ni. Unsa man ang gisulti sa latter times? Kani, pero before kung magpadayon mga kaigsunan, timan-an gyud nato nga ang atong doktrina Seventh-day Adventist unsa man? Sola Scriptura, the Bible and the Bible alone. Mao gyud na number 1. And number 2 ang atong daghan man ta na matay 28 fundamental beliefs. Pero duha lang ka doktrina ang akong dapat nato timanan. Ari, ang ikaduha, the Lord has given a lesser light, SOP, to lead men and women to the greater light. Kani, ako ganing iklaro ninyo mga kaigsunan nga ang writings ni Ellen White is just a lesser light. Gamay na siya nga kahayag nga mauunta na ang magdala nato padulong sa dakong kahayag sa Biblia. Unsa may pasabot ana? Kung dili ta kasabot sa Biblia, let the Bible explain itself. Timanin ninyo mga kaigsunan kung dili nato masabtan ang gisulat sa Biblia, tuguti sa tabang sa Espiritu sa Ginoo nga masabtan nato ang Biblia, pinaagi sa Biblia pod. Pero kani, kung dili nato masabtan ang writings ni Ellen White, let the Bible explain the writings of Ellen White. Not the other way around. Ayaw ninyo buhata mga kaigsunan nga ang writings na noon ni Ellen White, mo'y mag-explain sa Biblia, sayo na. Dili na nato doktrina. Ang atong doktrina, ang Biblia, mao'y mag-explain sa writings ni Ellen White. Kung dili ka kasabot, naglibog taon sa pasabot ni Ellen White, balik ka sa Biblia. Kay maunay purpose yun, ganong naatay writings ni Ellen White, para mabalik ta sa Biblia. Amen? Ayaw na mo, kanungog na mo anang mga salaing dapit, makikistorya, sumala pa sa gisulat ni Ellen White. Wala na gyud masulti ba? Puro na gyud tanan writings ni Ellen White, wala na Bible. Pero kanay mga kaigsunan ako balikon
kung naatay dili masabtan sa writings ni Ellen White, let the Bible explain the writings of Ellen White. Amen? Sige, padayon ta. Latter times, ato na nagibasa. Kani ang atong tumungog tuyo karon, commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Katong mga ingon na pagkaon ingon sa Ginoo nga makaon mahimno ka na yumiit, mao na siyang pasabot ana, sanctified by the word of God. Gideclare ka na sa pulong sa Ginoo nga kani pwede ninyo kaunon. Kunya kanong idumili man na ninyo. Sa latter times kabalo mo mga kaigsunan unsay mo gawas ng mga pagtudlo. Latter times, kani ko no kani, bawal na. Naatay mga kaigsunan na moingon kani bawal na ni. Mao na ang pagtudlo sa latter times mga kaigsunan. Nga, pero kung imo basahon ingon sa Biblia, these are the ones you may eat. Pwede mo mukaon ani. Welcome sa atong mga kaigsunan. Happy Sabbath. Unsa pa? Kani. Naay mo ingon pa nga kaigsunan nga, oy dili ta pwede mo kaon na og isda. Kay mag-reform ta. Oy wa ko kabalo nga ingon sa Biblia, you may eat. Pwede mo, sanctified by the word of God. Ha? Pero kinsa gani atong best example? Si Jesus Christ. Tanawon ba nato kay kung vegetarian ba yun si Jesus Christ? Ingon siya, Lucas 24:40-41. When he had said this, he showed them his hands and his feet. Ipakita niyang lungag sa iyang kamot o sa iyang tiil. Ingon siya, but while they still did not believe for joy and marvel, he said to them, have you any food here? Nangita si Kristo ang pagkaon mga kaigsunan. O niya, ang sa ingon, so they gave him a piece of broiled fish, sinugbang isda. Gitagaan nila si Kristo og sinugbang isda, and some honeycomb, and iyang gikuha o gikaon sa ilahang atubangan. Mao ni ang akong example mga kaigsunan. Si Jesus Christ kani, di ba? Gamay lang balik. Pagkapatay ni Jesus Christ, tandugo na unta siya ni Maria, ingon siya ayaw sa kay wala pa ko nag-ascend sa akong amahan. Nisaka siya dito sa langit, dili to siya vegetarian mga kaigsunan. Ninaog siya sa langit, gikan sa langit, nagpakikita sa iyang mga disciples, dili gihapon vegetarian si Kristo. Pagkayag niya sa langit, intawon mga kaigsunan, dili gyud vegetarian si Kristo. Niadto siya dito sa langit, dili vegetarian. Ang akong example, ang ang ginasunod nga tao, mao si Kristo, dili vegetarian. Mao na ako, kung ganahan ko mag-vegetarian, ako ang choice. No? Kung ganahan mo mag-vegetarian, inyo ang choice. Pero dili yun na pwede mga kaigsunan nga i-connect na to ang vegetarianism sa salvation. Because our Savior is not a vegetarian himself. Pasayloan na lang yung kunin yung mga kaigsunan sa kaning mga pro dire, basinaan dire, mangayo na lang yung kunin yung pasaylo. Pero mao na mga kaigsunan. Kani. Kana, bawal ko nun eh. Pero ingon sa Biblia mga kaigsunan, pwede ko nun na nato kaunon. Ha? Ari lang ako lang kalarohon ha. Ako lang kalarohon. Kana mga processed food, di ko na sila maayo sa lawas. Mga processed food, di ko na sila maayo. Kanang mga cultured yung mga manok, mga baka or mga isda, dili na sila maayo sa lawas sa tao. Pero dili bawal. Ako balik ko na, dili na sila maayo, pero dili bawal. Sa may pasabot anak. Si pasabot anak dili maayo, pero dili bawal. Aray, ningon sa Ginoo, pagkakita niya kang Adan, ingon siya, Adan, di gyud maayo nga ikaw mag-inusara. No, dili maayo no. Ingon si Ginoo, Adan, dili maayo nga single ra gyud ka forever. Kinahanglan ka magminyo. Pero dili bawal kung ganahan ka nga mag-single lang ka, bawal dili. Dili, pero dili maayo. Klaro? Sige. Diri na ta sa writings ni Ellen White. Unsa may isulti ni Ellen White?
when it comes sa iyahang diet. Ingon si Ellen White sa Councils on Diet and Foods, page 491. Ako ra ko ning laruhon mga kaigsunan. Ang ato ang doktrina sa pagkaon, buhi pa si Ellen White na ano ni. Buhi pa si Ellen White na ang doktrina sa pagkaon. Si Ellen White nagsulat og libro, yun sa iyang isulat, Councils on Diet and Foods. Moingon tag-council, lahi na siya sa doctrine. Ang council, giya na kana, giya, council. Namatay na lang si Ellen White, mga kaigsunan, wag yun na giusap ang title sa iyang libro. Councils on Diet, ragyon gihapon na. Pasabot ana, pwede ni mo sundon, pwede po dili. Klaro? Oh, mga ano nakaingon man ko, kaingon maganing si Ellen White, ingon siya, oh. But the other members of my family do not eat the same things that I do. Unsa pa yung isulti? I do not hold myself up as a criterion for them. I leave each one to follow his own ideas as to what is best for him. I bind no one else's conscience by my own. One cannot be a criterion for another in the matter of eating. It is impossible to make one rule for all to follow. Ingon si Ellen White, wagan yung ninako, gihimo akong kaugalingon nga sunduganan sa akong pamilya. Ambot lang, anong wagyan na nila nakita siguro? Ato na lang na-skip para dili ta mahutan ng oras mga kaigsunan. Ingon siya, si Ellen White yapon sa Councils on Diet, page 394, paragraph 2, when I could not obtain the food I needed, ingon siya, I have sometimes eaten a little meat. Si Ellen White, dili magyod na completely vegetarian si Ellen White. Practical vegetarian na iyaha. Maabot siya sa lugar nga wa gyoy gulay, kaon mo karne oy. Kaon. Mauna si Ellen White mga kaigsunan. Selected messages king ano sa prinsipyo ni Ellen White. Selected messages book 3 page 33 paragraph 1. Counsel would come through her as the messenger of the Lord, and this counsel should be heeded. But work in depth must be done. Work based on the principles set forth in God's Word. Unsa pa yung sulti? When you make the Bible your food, your meat and your drink, when you make its principle the elements of your character, you will know better how to receive counsel from God. I exalt the precious Word before you today. Unsa pa gyud ang isulti? Ingon pa siya, ari, kanigyo ang ganahan ako, pinakaganahan ako ang isulti ni Ellen White. Selected Messages, Book 3, page 33, paragraph 1, ingon siya, do not repeat what I have said, saying, Ellen White said this, Ellen White said that. Ingon siya, find out what the Lord God of Israel says, then, and then do what He commands. Tanawa sa ninyo ang Biblia before mo ingon nga Ellen White said this, Ellen White said that. Tanawa sa ninyo ang Biblia. Basahan sa ninyo ang Biblia. Kung nagkadimao ba na inyong pagsabot sa iyang writings. Ingon siya, a call to stand apart, page 68, paragraph 6. The Lord has sent His people much instruction, line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. Little heed is given to the Bible, and the Lord has given lesser light to lead men and women to the greater light. Nganong ihatag ang writings ni Ellen White? Tungod kay ang mga tao dili na kaayo mabasa ang Biblia. Mao gyud na ang purpose yun. Ang writings ni Ellen White naa para mubalik ta sa Biblia. Kung naa ka sa Biblia kabasa, praise the Lord. Unsa pa yang sulti? Selected Messages Book, page 32, paragraph 4. If the testimony speak not according to the word of God, reject them. Do not quote my words again. Ingon siya, do not quote my words again as long as you live until you can obey the Bible. Do not quote my words again as long as you live if you cannot obey the Bible. Maura na mga kaigsunan ang ganangan ni Ellen White. So therefore, ang ato ang title sa atong pagtuon mga kaigsunan mao ni Back to the Scripture. Balik yung ta kung sa gisulti sa Biblia mga kaigsunan.
Kaya nga no, kabalo mo sa gisulti sa Biblia, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. 2 Corinthians 11:13. Unsa ingon? And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Verse 15, therefore it is no great thing if his ministers also transform themselves in ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Bisan kaya ang mga ministers ni Satanas, they will transform as ministers of light. Unsa pa yung sulti? But there are some who dire sa Galatian kaning mao gyud ni akong ganahan na katunan ninyo o ibilin sa inyong una-una mga kaigsuonan. Malimta na to ninyo tanan kani ayo lang yun ni kalimti. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Galatians chapter 1 verse 7. Verse 8, but even if we, mga disciples, ingon siya, even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Bisan anghel pa na sa langit, kung ang iyang gitudlo, dili mo takdo sa Biblia, let him be accursed. Ganahan kong example? Ha? Example? Ano yun sa nila akong gamay, ha? Verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Tagaan na mong example, mga kaigsunan. Before mo balik ang Ginoo, di ba nakatay ginong doktrina sa state of the dead? Para dili ko wala gina nako ginastipan ka ng state of the dead. E dagan pa mong nato diri nga tuog yapon talag na dili mamatay ka na oy. Sa last days mga kaigsunan before mo balik sa Kristo. Imagine na lang ninyo ha, ang inyong pinangga sa kinabuhi, inyong asawa, bana, anak, or mama o papa ninyo nga namatay na pila na katuig. Mubalik ka na nag-dazzling with wings. Naay pako, nagsiga, o niya, musulti ni mo brad, dito pugikan, or tol, brad, nak, or pa, ma, dito pugikan sa langit. Ang adlong ipapahulay dito sa langit, birnis. Mutuo mo dili? Ha? O, mauna ang problema na to, mga kaigsunan. Wala pa ko naman. Dili na to natuhan. Ha? Imagine ninyo mga kaigsunan. Angel na yun, dili to ninyo pamilya. Naka-white, may pako yun. Akita gani mo nga maglupad. Musulti ni mo nga, kabalong ka brad, dito pugikan sa langit. Uy, kumbira may baboy dito eh. Kaon mi dito baboy. To mo dili. Kaon mo dili. Pinaka the best na example, mao na mga kaigsunan, isintro yun nato atong una sa Biblia. Kabalo mo kung kinsay gisampulan yun na. Naa na sa Biblia, mabasa na ninyo. Ang gisampulan sa Ginoo mao si Pedro. Si Pedro, gisampulan sa Ginoo, kinsay nagsampol? Si Kristo mismo. Si Kristo. Gisampulan ni Kristo si Pedro. Si Pedro, nakuyog niya si Kristo, kabalo siya sa tingog ni Kristo, nakita niya nga gilansang si Kristo sa cross. Tanawan ninyo ha, nakita niya nga nikayab si Kristo sa langit, og na bubuan na sila sa Espiritu. Dito sa Acts chapter 3, ang Espiritu ni bubo sa ilang tanan nga naa dito sa Rome. Nakadawat na sila mga kaigsunan sa outpouring sa Holy Spirit. Pero pag abot nimo dira sa chapter 10, niingon si Kristo niya, gigutom man si Pedro. Pedro, kita ka ng mga pagkaon, ako na nang hinluan. Pagkuha ang nag-usa ug magkaon. Yan sa ingon ni Pedro, Ginoo, gikan sa unang tod karon wa gyud ko ni kaon ana. Tanawa na ninyo mga kaigsunan ha. Si Pedro gisultian ni Kristo. Kita gani diri pa lang gani reformers pa lang wali. Kung dili ta mag-vegetarian, dili ta maluwas. Awa na
usab na. Kato si Pedro mga kaigsunan, si Kristo ang gisulti niya. His Master, His Savior. Unsay gisulti ni Pedro, Ginoo sukad sa una, wa gyud ko ni kauna na. Kapila to ka bisis gibalik sa iya katulog. Pero human na ato kabalon unsay ginauna ni Pedro? Unsa kahay pasabot ni Kristo no? Unsa kahay yang pasabot nako nganong ingato yang ipakita nako nga talan-aon. Wala to ni gikuha ni Pedro nga literal sa ato pa to. Magpakita diri si Kristo, moingon nga kanang na sa Leviticus ako na nagihinluan. Wala na pagpatlag na nay kasad. Ano na baboy? Si Kristo na dito nakita. Pero kay Pedro mga kaigsunan dili na mao. Si Pedro pagkakita niya na istorya niya si Kristo iyang sulti, unsa kahay pasabot sa Ginoo nga iyang gihatag sa ako atong apalanan-awon. Unya, pagkataw-taw dito niya sabtan nga dito ang kinahanglan diay nga ang hintil dawato na sa kaluwasan. Nga ang mga hintil gihinluan na sa Ginoo pinaagi sa pagpakamatay niya sa krus. Tanawa ra na mga kaigsuonan. Si Pedro, wa gyud ni sulti, wa gyud ni sunod og literal ato mga kaigsuonan. Mao na hinaot unta mga kaigsuonan, kung unsay gisulti sa Biblia, di na gyud na mausab. Ato agon ang sundon mga kaigsuonan, kung niingon ang Biblia, kung gisulat sa Biblia nga si Jesus Christ dili vegetarian, dili gyud na mausab na si Kristo vegetarian. May the Lord will bless us all. Amen.